Martial Peak, Kabanata 4325. Third Activation, Heavenly Executioner's Sword. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kung Fang na binigay sila ni Yang Kai sa pamamagitan ng pag-arte na tila siya ay dehado at napilitang i-activate ang Defensive Grand Array. Gayunpaman, huli na niya itong naisip. Lihim niyang sinumpa si Yang Kai dahil sa pagiging mapanlinlang. Imbes na umatras, na malinaw na imposible na ngayon, nagngangalit siya at pinabilis ang takbo ng kanyang barko. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, mayroon siyang natatanging insight at nagtataglay ng kakaibang pakiramdam sa pakikipaglaban. Mayroon lamang dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, at pareho silang nasugatan kanina. Dahil abala si Yuhi sa pag-activate ng Array Jade, si Momei lang ang kailangan niyang bigyang pansin. Kung kaya niyang sumugod kay Yang Kai at igapos ni Luan Baifeng si Momei, madali niyang makukuha si Yang Kai at makokontrol ang buong sitwasyon. Sa pinakamasama, maaari niyang maputol ang kanyang pagtutok para hindi na gumana ng maayos ang Grand Array. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito sa isang iglap, nagpa siya si Kung Fang na kumilos ng buong tapang. Sa ganoong sitwasyon, paanong hindi nahulaan ni Yang Kai ang kanyang plano, bagaman. Kasunod ng malamig na singhot, ibinaba ni Yang Kai ang kanyang kamay, at ang isang magandang bahagi ng 10,000 daloy ng liwanag ay agad na nagbago ng direksyon patungo sa barko ng Heavenly Sword Union, habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang pagbomba sa 100 Sect Alliance na parang meteor shower. Sa sandaling napansin ng mga artifact ng uri ng paglipad ng iba't ibang dakilang puwersa ang katakot-takot na sitwasyon nila, mabilis silang umatras at inactivate ang sarili nilang defensive arrays. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga kislap ng maraming kulay na liwanag ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Ilang sandali pa, ang walang katapusang daloy ng liwanag ay bumalot sa lahat ng uri ng paglipad na artifact ng 100 Sect Alliance na may dumadagandong na boom. Kahit na ang 100 Sect Alliance na dinala ni Kung Fang ay may malaking bilang, ang kanilang lakas ay hindi pare-pareho. Karamihan sa kanila ay third-class great forces, kaya gaano kalakas ang kanilang flight-type artifacts. Sa sandaling magkasagupaan sila, nabasag ang defensive arrays ng higit sa 100 barko sa ulo ng singil. Habang dumarami ang mga daloy ng liwanag, ang mga barkong ito ay napunit lahat, nalubhang nasugatan at pinatay ang lahat ng mga cultivator na sakay nito. Ang mga daluyan ng liwanag ay patuloy na nag-shuttle pasulong, sumasabog sa mga kalasag ng iba pang mga artifact na uri ng paglipad, na lahat ay nanginginig ng mapanganib at kumukutitap ng walang katiyakan. Lahat ng mga cultivator sa mga artifact na ito ay pigil ang hininga sa kaba. Sa kabutihang palad, mabilis nilang nalaman na sa kabila ng tila mabangis na alon ng mga pag-atake mula sa Voidland, hindi ito nakakasindak gaya ng una nilang naisip. Malaki ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng 10,000 daloy ng mga ilaw, kaya limitado rin ang pinsalang dulot ng mga ito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay mayroon pa rin silang numerical na kalamangan, na nagpapahintulot sa pinsala na maipamahagi sa kanilang lahat. Ang sitwasyon ay nasa loob pa rin ng mapapamahalaang saklaw. Gayunpaman, higit sa 20 artifact na uri ng paglipad ng 100 Sect Alliance ang nasira pagkatapos ng unang pag-atake, na halos 2,000 cultivator ang namatay ng sabay-sabay. Ang mga basag na piraso ng mga artifact at cultivator ay pumuno sa kalangitan at umulan sa isang napakadugong tanawin. Bago pa man muling makapagsama-sama ang mga nakaligtas, ang mga daloy ng liwanag na dumaan sa kanilang pormasayon ay tumalikod ng husto at muling tumama sa kanila. Nataranta ang lahat, at mabilis na nagkalat para maiwasan ang barrage. Kasabay nito, patuloy na kumikislap ang mga ilaw sa paligid ng barko ng Heavenly Sword Union. Libu-libong artifact ang binomba ito, ngunit lahat sila ay hinaranggan ng defensive array. Bilang isang nangungunang malaking puwersa ng second class, at dahil ang barko ng Heavenly Sword Union ay personal na sasakyang dagat ni Kung Fang, tiyak na mas mataas ito sa iba pang artifact ng flight type dito at nagtataglay ng napakalakas na kakayahan sa proteksyon. Gayunpaman, gaano man kalakas ang isang depensa, hindi nito makayanan ang tuloy-tuloy at walang patid na pag-atake magpakailanman. Kung masisira ang defensive grand array ng 9 heavenly layers, ano pa ang kailangan sabihin tungkol sa defensive array ng isang barko lamang? Nang ang barko ng Heavenly Sword Union ay ilang 10 kilometro lamang ang layo mula sa Yang Kai, ang light barrier na nagpoprotekta dito ay nabasag, at lahat ng tao sa barko ay nalantad sa mga pag-atake mula sa 9 heavenly layers grand array. Ngunit iyon ay sapat na malapit. Ang ilang dosenang kilometro ay maaaring mukhang malayo sa isang sulyap, ngunit sa isang 6th grade heaven opening realm master tulad ni Kung Fang, ito ay halos abot kamay.
Sakay ng kanyang barko, nagdikit ang mga ngipin ni Kung Fang at umungal. Brat, tingnan natin kung makakaligtas ka sa pagkakataong ito. Habang sumisigaw siya at si Luan Baifeng ay gumamit ng secret techniques ng sabay upang itulak pabalik ang nakapalibot na mga daloy ng liwanag. Pagkatapos, nagunat siya para sunggaban si Yang Kai, habang mahigpit na ikinulong ni Luan Baifeng ang kanyang divine sense kay Mo Mei, para hindi siya makagambala sa sitwasyon. Hanggat maaabutan ni Kung Fang si Yang Kai, mananalo sila sa labanang ito, at magagawa niyang anihin ang lahat ng mga bihag sa kalooban. Sa pagharap sa paparating na suntok mula kay Kung Fang, hindi nagpanik si Yang Kai. Ang kanyang malamig na titig ay matatag pa rin sa kanyang kaaway, sina Yang Kai at Yu He ay nagpalit ng kanilang mga selyo ng kamay at sa susunod na sandali, itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas, kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao at sumigaw. Simulan ang hanay. Bueng. Isang buzz ang umalangaw sa buong Voidland habang nanginginig ang buong Spirit Province. Mula sa Void, biglang lumitaw ang isang sensational aura. Sa paglitaw ng aura na ito, ang mga hibla ng Sword Chi na kasing nipos ng mga buhok ay tumagos sa buong Voidland, na tila humihiwa sa mundo mismo. Sa sandaling ito, kaibigan man o kalaban, lahat ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang balat, na para bang may mga di nakikitang talam na tumatawa sa kanilang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Kung Fang, tinitigan ang isang hanay ng liwanag na lumilitaw mula sa kailaliman ng Voidland ng walang laman, at napabulalas. Paano iyon posible? Tungkol sa Grand Array ng Voidland, nasaksihan niya ang Bewildering Array, ang Defensive Grand Array, at ang Offensive Grand Array. Akala niya iyon na ang lahat, ngunit ngayon lang niya napagtanto na literal na mas maraming layer ang Grand Array na ito. Bagamat mayroon lamang isang stream ng liwanag sa oras na ito, na hindi gaanong kahanga-hanga at kahanga-hanga kaysa sa 10,000 daloy ng liwanag kanina, hindi nang ahas si Kung Fang na tingnan ito ng mababa. Dati, ang mga daloy ng liwanag ay marami lamang sa bilang, ngunit ang kanilang tunay na kapangyarihan sa opensiba ay hindi mahusay. Kung hindi ito ang kaso, hindi siya makakaararo sa kanila para lapitan si Yang Kai. Ito ay tiyak na dahil alam niya na ang barko ng Heavenly Sword Union ay makayanan ang gayong pambobomba kaya nagpasya siyang sumulong sa halip na umatras. Gayunpaman, iba ang sinag ng liwanag sa harapan niya. Kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Kung Fang ay nakaramdam ng pananakot. Kung siya ay tinamaan ng daloy ng liwanag na ito, kahit na hindi siya namatay, siya ay malubhang nasugatan. Ang daloy ng liwanag na iyon ay isang masa ng purong puting sword chi, 10 metro lang ang haba nito, ngunit nagbigay ito ng aura na tila kayang hatiin ang mga mundo. Ang Heavenly Executioner's Sword. Katulad ng Heavenly Net Umbrella, ang espadang ito ay nilikha ni Grandmaster Ma Fan, isang makapangyarihang sandata na iniikma para sa Voidland upang protektahan ang sekta. Alinman sa Heavenly Executioner's Sword o ang Heavenly Net Umbrella ay isang artifact na maaaring kontrolin ng isang individual na cultivator, dahil pareho silang kumonsumo ng hindi pangkaraniwang dami ng enerhiya. Ang mga ito ay idinisenyo upang suportahan ng Grand Arrays. Ang 9 Heavenly Layers Grand Array ay natapos hindi pa gaanong katagal, kaya hindi pa ito nakakaipon ng maraming Starlight Strength. Kung ito ay upang i-activate ang Defensive Grand Array o Offensive Grand Array, kinakailangan ang enerhiya. Kapag naubos na ang enerhiyang ito, ang kapangyarihan ng 9 Heavenly Layers Grand Array ay lubhang hihina. Sa makatuwid, sinadya ni Yang Kai na linlanggan ang kalaban na lumalim sa pamamagitan ng pagkilos sa isang disadvantage, lahat para magamit niya ng husto ang limitadong supply ng enerhiya ng Grand Array. Sa sandaling ito ng pinakawalan ng Heavenly Executioner's Sword, ang barko ng Heavenly Sword Union ang naging unang target niya, at determinado si Yang Kai na ibagsak si Kung Fang. Namutla ang mukha ni Kung Fang. Ang defensive array ng kanyang barko ay nasira, kaya't wala siyang anumang bagay na sumasangga sa kanya mula sa paparating na pag-atake. Gusto niyang umiwas, ngunit kung gagawin niya, lahat ng tao mula sa Heavenly Sword Union na dinala niya ay mapapahamak. Sa makatuwid, kahit na napagtanto niya ang katakutan ng espadang ito, hindi niya ito maiiwasan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumigaw. Junior Sister Luan, tulungan mo ako. Habang sumisigaw siya, lumabas ang World Force mula sa kanyang anyo at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit, na para bang sinusubukan niyang hawakan ito at pigilan ang pagbagsak nito sa kanya. Lihim na sinumpa ni Luan Baifeng si Kung Fang dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan sa pangangalap ng katalinuhan. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang isang napakalakas na kalaban dito. Kung alam niyang haantong ito sa ganito, hindi na sana siya napadpad sa maputik na tubig na ito. Ngunit sa ngayon, nasa iisang bangka sila ni Kung Fang,
kaya paano siya uupo at hahayaan itong lumubog? Sa pagtitiis ng sakit sa pusong naramdaman, nagpatawag siya ng 3 array plate at ibinuhos ang kanyang world force sa mga ito. Sa isang pitik ng kanyang kamay, ang 3 array plate ay naging 3 light barrier, na sumasangga sa barko ng Heavenly Sword Union. Siya ay isang Spirit Array Grandmaster, kaya natural na mayroon siyang ilang array plate para sa mga emerhensya. Ang 3 array plate ay naglalaman ng napakalakas na defensive array. Kung hindi pa rin niya mapaglabanan ang espada gamit ang mga ito, mabilis lang siyang makakatakas. Para naman kay Kung Fang, ang kanyang kapalaran ay nasa langit na magpas siya. Maliban kay Kung Fang at Luan Baifang, marami pa ring Heaven Opening Realm Masters mula sa Heavenly Sword Union ang sakay ng barko, kaya sa sandaling ito, lahat sila ay inilagay ang lahat ng mayroon sila sa pagtatanggol laban sa espadang ito. Ang liwanag ng espada ay kumislap ng diretso itong tumama sa barko. Kasabay ng paghiwa-hiwalay ng langit, ang 3 patong ng proteksyon na bumabalot sa barko ay sumabog sa pira-piraso at nawala sa mga kislap ng liwanag. Maging ang 3 array plate ay naging alikabok sa isang strike. Ang Sword Chi strike ay nagpatuloy sa pasulong at sa sandaling ito ay lumapag sa barko, ang mga cultivator na may mababang cultivation ay sumabog sa ambon ng dugo ng hindi makapagsalita, habang ang mga Heaven Opening Realm Masters ay itinapon lahat, marami sa kanila ang malubhang na sugatan at umuubo ng dugo ng tuloy-tuloy. Bahagyang namutla ang mukha ni Kung Fang habang siya ay napaatras ng 2 hakbang, ang world force na nagmumula sa kanyang katawan ay pabago-bago. Nakaukit ang takot sa kanyang mukha habang si Luan Baifang ay mukhang malungkot. Sa kabilang banda, inis na inis si Yang Kai kaya hindi niya mapigil ang magmura. Ito ang unang pagkakataon na na-activate niya ang 9 Heavenly Layers Grand Array at lubos siyang nasiyahan sa lahat ng pagbabago at kapangyarihang ipinakita nito. Ang kanyang mga nakaraang sakripisyo ay sa wakas ay nagbunga ngayon. Ang kapangyarihan ng Heavenly Executioner's Sword ay lampas sa kanyang inaasahan, at kung hindi dahil sa pakikialam ni Luan Baifang, tiyak na masusugatan si Kung Fang kahit na hindi siya mamatay. Ngunit sa kritikal na sandali, gumamit si Luan Baifang ng 3 array plate upang protektahan ang mga ito. Pinandilatan ni Yang Kai si Luan Baifang, nagnanais na makanganga siya hanggang mamatay. Walang pag-aalinlangan, muling gumawa ng handsil si Yang Kai, at mabilis na nakipagtulungan sa kanya si Yuhi. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe ng Divine Sense kay Yang Kai. Young Master, ang konsumo ng enerhiya ng Grand Array ay masyadong malaki. Natatakot ako na hindi ito magtatagal. Sumagot si Yang Kai sa malalim na boses. Alam ko. Nang mapansin ang pag-condense ng Sword Chi, agad na nagbago ang ekspresyon ni Kung Fang. Sa sandaling lumakas ang kanyang kapangyarihan, pinaikot niya ang barko upang makatakas. Talagang natakot siya sa naunang pag-atake ng Sword Chi. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na maglagay ng kakaibang tingin sa kanyang mukha, at itinigil ang kanyang pagkilos. Gusto niyang laslasin si Kung Fang ng isa pang Sword Chi wave, dahil walang paraan na magkaroon ng napakaraming defensive array plate si Luan Baifang sa kanya. Kahit na nagawa niyang tumulong na hadlangan ang welga ng isang beses, hindi niya ito magagawa sa pangalawang pagkakataon. Ngunit talagang pinili ni Kung Fang na tumakas. Napatawa si Yang Kai. May daan patungo sa langit ngunit tinanggihan mo ito, at pinili mong pumasok sa pintuan ng impyerno sa halip. Matandang asong Kung Fang, talagang nililigawan mo si kamatayan ngayon. Habang sinasabi iyon, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at ngumisi sa barko ng Heavenly Sword Union na tumatakas. Hindi lang ang Heavenly Sword Union ang nakatakas, lahat ng nakaligtas na barko ng 100 Sect Alliance ay ganoon din. Bagamat sila ay dumating sa mataas na espiritu, ang kanilang moral ay agad na bumaba pagkatapos na atakehin ng Voidlands Offensive Grand Arrays. Ngayon, mayroon lamang mga 70 artifact ng flight type mula sa 100+ na dumating. Mahigit 30 barko ang nawasak at hindi na mabilang ang mga nasawi. Hindi lang mga hayop ang may instinct na tumakas sa kapahamakan, kundi ang mga tao din. Natural na gusto nilang tumakas, at marami ang tumakbo ng mas maaga at mas mabilis kaysa kay Kung Fang. Martial Pick, Kabanata 4326. Nagsisimula muling ang nakalilitong array. Gayunpaman, bago makatakas ang 100 Sect Alliance sa Voidland, ang makapal na ulap ay mabilis na tumagos sa unahan nila. Hindi nila ito napansin noong una, at sunod-sunod na pumasok sa fog bank. Sa isang sandali, wala silang makita, at ang kanilang mga divine senses ay pinigilan ng husto. Nawalan sila ng direksyon na parang mga langaw na walang ulo. Bakit parang pamilyar ang sitwasyong ito? Ito ay malinaw na ang bewildering array sa periphery ng Voidland. Kanina,
Hinaranggan sila ng nakakabinging array na ito nang pumasok sila mula sa labas, ngunit nagawa itong basagin ni Luan Baifang, na nagpapahintulot sa kanila na sumalakay. Lahat ay nabigla. Hindi nila maintindihan kung paano muling maa-activate muli ang array na ito pagkatapos itong makrak. Si Kung Fang ay walang alam din. Sa barko, lumingon siya kay Luan Baifang at sumigaw. Junior Sister Luan, ano ang nangyayari? Ang nakamamanghang mukha ni Luan Baifang ay naging nagtatampo. Nahulog na naman kami sa bitag ng brat na iyon. Dapat ay sinadya niyang i-deactivate ang bewildering array noon pa. Akala niya ay nabasag na niya ang bewildering array of Voidland, ngunit sa hitsura nito ngayon, malamang na niloko siya ng munting bastard sa pamamagitan ng pagtanggal nito habang ginagawa niya ito, na hinihimok sila sa yungib ng leon. Dahil sinubukan nilang tumakas ngayon, tiyak na maaari niyang i-activate muli ang bewildering array para pigilan silang tumakas. Sa pagkaunawang ito, tinikom ni Luan Baifang ang kanyang malinis na ngipin ng napakalakas na halos pumutok ang mga ito. Bilang warden ng Black Prison, hindi pa siya naloko ng ganito sa buong buhay niya. Siya ay baliw sa galit. Nag-aalalang tanong ni Kung Fang. Junior Sister, sa tingin mo kaya mo bang basagin ang array? Susubukan ko. Sumagot si Luan Baifang na may tame-time na mukha, hindi nangangahas na maging masyadong kumpiyansa. Parang wala siyang napala sa pagmamasid sa napakalaking pagbabago ng bewildering array mula sa labas kanina. Nakakita siya ng ilang detalye tungkol sa bewildering array, at maaaring magtagumpay siya kung tumutok siya sa pag-crack nito. Muling kumislap ang kanyang magagandang violet na mata habang matamang nakatitig sa grand array. Ilang sandali pa, malalim na sumimangot si Luan Baifang. Malabo niyang nalaman na ang bewildering array na ito ay tila hindi katulad ng dati niyang nabasag, ngunit hindi niya matukoy ang pagkakaiba. Sa kanyang mga pambihirang tagumpay sa Tao of Spirit Arrays, masasabi ni Luan Baifang na ang bewildering array sa pagkakataong ito ay talagang iba sa nauna. Ang nakalilito na array kanina ay may kapangyarihan lamang ng isang independenteng spirit array, ngunit ang nakalilito na array sa sandaling ito. Sa ambon, dalawang maliliit na figure ang lumitaw na magkatabi. Tinapik ni Pu Baishong ang little mushrooms at sinabing, "Oras na, N." Pagkatapos ng isang tahimik ngunit matatag na tugon, bahagyang niyugyug ni Little Mushroom ang kanyang katawan at hindi mabilang na maliliit na spores na hindi natukoy ng Divine Sense na kumalat, mabilis na sumama sa Grand Array. Ang nakalilito na array ng 9 heavenly layers ay mayroong array core, at ito ay isang buhay na array core, na Little Mushroom. Ang Little Mushroom ay ang profound multicolored illusionary mushroom, ipinanganak na may likas na kapangyarihang guni-guni. Sa makatuwid, pagkatapos makumplito ang 9 heavenly layers Grand Array, nang ipakilala ni Grandmaster Wu Liang ang iba't ibang function nito, nagpa siya siyang kay na ilagay ang Little Mushroom sa bewildering array bilang core nito. Nang ilunsad ng 100 Sect Alliance ang kanilang unang pag-atake, inactivate lang niyang kay ang bewildering array sa passive mode at hindi pinalabas ang mga aktibong epekto nito. Ang isa sa mga dahilan ay upang panatilihing sikreto ang buong potensyal nito, habang ang isa ay upang maakit ang kaaway sa isang bitag. Dahil sinusubukan ng kaaway na tumakas ngayon, natural na hindi na kailangang itago ang card na ito. Ang isang nakalilito na array na walang array core ay isa lamang nakalilito na array, ngunit sa sandaling ang core ay na-activate, ito ay naging isang illusion array. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, na ang huli ay isang order ng magnitude na mas malakas. Dahil dito, hindi masisisi si Luan Baifang na hindi niya ito makita sa maikling panahon. Ang hindi mabilang na maliliit na spores ay sumama sa Grand Array, na lubhang nagpapataas ng bisa nito. Maraming artifact ng flight type ang nawala sa Illusion Array, at maraming cultivator ang nalalanghap ang mga spores sa kanilang mga baga, nang hindi nalalaman. Hindi nagtagal, nagsimula silang makaranas ng mga guni-guni. Naapektuhan din siyang kay ng Little Mushroom sa Great Cosmological Realm, ngunit nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pag-asa sa True Fire at Soul Warming Lotus ng kanyang Golden Crow. Kung hindi dahil sa dalawang salik na ito, siya ay dumanas ng isang nakamamatay na sakuna. Bagamat marami pa ring cultivator ang natitira sa 100 Sect Alliance, gaano karaming tao ang makakalaban sa hallucinogenic na kapangyarihan ng profound multicolored illusionary mushroom. Sakay ng isang barko, biglang namumula ang mga mata ng isang cultivator. Itinaas niya ang kanyang kamay para ipatawag ang kanyang sword artifact bago ito iwagayway pababa. Bumulwak ang dugo, at hindi makapaniwalang tinitigan ng taong tinaga ng espada ang kanyang senior brother, hindi naiintindihan ang nangyari. Sa ibang barko, isang babae ang nahulog sa balon ng dugo at humikbi ng desperadong. "Senior brother, hindi mo ba sinabing mahal mo ako?"
Bakit? Bago pa siya makatapos, ang isa pang liwanag ng espada ay kumislap, at ang kanyang ulo ay lumipad sa langit. Agad na sumabog ang kaguluhan sa bawat artifact ng uri ng paglipad. Ang mga mahihinang cultivator ay nawalan ng malay at nagsimulang ipatawag ang kanilang mga artifact para patayin ang mga kaalyado na hindi na nila makilala. Tanging ang Heaven Opening Realm Masters lang ang makakalaban. Pinalakas nila ang kanilang World Force upang protektahan ang kanilang mga katawan sa sandaling napagtanto nilang may mali. Sa pagharap sa mga alagad na walang takot na sumampa sa kanila, sila ay nahuli kaagad sa isang problema, dahil hindi sila makapagdesisyon kung papatayin sila o hindi. Mula sa panig ng Voidland, sa pangunguna ni Pangduo at ng iba pa, ang mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters ay muling umakyat sa langit at umarangkada sa Grand Array upang simulan ang pagpatay. Sa pagkakataong ito, sina Lu Zu, Yun Xinghua, at ang iba pang dating bihag ay nakiisa rin. Bagaman sila ay nakakulong noon, ang kanilang buhay ay hindi nanganganib, at hindi rin sila binugbog o pinahirapan. Iniingatan sila ni Luan Baifeng na ligtas, dahil kailangan niya silang magsilbi bilang mga alipin. Anumang pinsalang natamo nila ay magiging isang netong pagkawala para sa kanya. At saka, uminom sila ng spirit pills at nagpahinga sandali, kaya halos gumaling na sila. Natural sa kanila na maramdaman ang pangangailangang ipaghiganti ang dati nilang kahihiyan. Ang panuuri ng dugo at mga bangkay na umuulan ng walang katapusang tulad ng mga dumpling na bumabagsak sa isang palayok ay medyo nakakagulat. Sakay ng barko ng Heavenly Sword Union, si Kung Fang ay kasing puti ng sapin habang nakatitig sa umiikot na ambon sa sobrang galit na halos maubos siya ng dugo. Tapos na. Ito ay ganap na tapos na. Ang aking alyansa ay dumating upang salakayin ang Voidland ng may kumpiyansa, ngunit nauwi sa isang kahabag-habag na kalagayan. Kung ang balitang ito ay kumalat, ano ang mangyayari sa reputasyon ng aking Heavenly Sword Union? Paano magkakaroon ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters sa Voidland? Paano silang lahat ay napakalakas? Paano magkakaroon ng napakaraming function sa Grand Array dito? Si Kung Fang ay matalas ang mata at nagawang ihinto ang kanyang barko sa oras, pinipigilan itong tuluyang mahulog sa Illusion Array. Ngunit ngayon, 7 o 8 barko na lang ang natitira sa labas ng Illusion Array. Napansin din ng mga barkong ito ang kakilakilabot na sitwasyon, at nagtipon sa paligid ng Heavenly Sword Union na naghahanap ng kaunting seguridad. Si Luan Baifeng ay sumuko na sa paghahanap ng mga paraan upang masira ang Grand Array. Dahil napakaraming Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ang sumugod sa loob at nagsimula ng massacre, walang paraan na makakatulong siya kahit na may nakita siyang mga kapintasan dito. Gayunpaman, isa pa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master na bihasa sa Tao of Spirit Arrays. Kumpiyansa siya na kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan ng Grand Array ng Voidland na gawin iyon. Gayunpaman, pagkatapos na makarating dito, paano siya magiging handa na umuwi ng walang dala? Tumingin sa ibaba, sinabi ni Luan Baifeng. Union Master Kong, sa sitwasyon ngayon, iisa lang ang solusyon. Galit na galit at pulang-pula ang mata, nagtanong si Kung Fang. Ano iyon? Sumulyap si Luan Baifeng kay Yang Kai. Upang sirain ang isang hukbo, kunin ang ulo ng general. Bagamat ang batang iyon ay isa lamang Emperor Realm Jr., malinaw na ang Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay sumusunod sa kanyang pangunguna ng walang tanong. Kung mahuli natin siya bilang isang hostage, maaari nating pilitin ang iba na sumuko at ibalik ang sitwasyong ito. Ang isip ni Kung Fang ay nabulag ng galit. Nang makita ang 100 Sect Alliance na dumaranas ng malaking pagkatalo, at alam na ang kanyang Heavenly Sword Union at ang kanyang reputasyon ay maaapektuhan ng husto sa hinaharap, natarante siya sandali. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mungkahi ni Luan Baifeng, agad siyang bumalik sa kanyang katinoan. Seryoso siyang tumango. Totoo ang sinabi ni Junior Sister Luan, ngunit ang brat na iyon ay binabantayan ng 2 6th grade Heaven Opening Realm Master. Lahat ng Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ay sumugod sa Illusion Array para patayin ang kalaban, si Momei at Yuhi lang ang naiwan para bantayan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isa pa ring Emperor Realm Cultivator na walang mga kwalifikasyon para lumahok sa ganitong uri ng labanan. Humalaklak si Luan Baifeng. Sa paghusga sa kung paano lumipat ang 2 babaeng iyon ngayon, tiyak nakaka-advance pa lang nila sa 6th grade Heaven Opening Realm kamakailan, ibig sabihin ay hindi pa rin nila maipapakita ang kanilang buong lakas. Maaaring pigilan ng junior sister na ito ang isa para sa iyo. Para sa isa pa. Habang nagsasalita, lumingon si Luan Baifeng para tingnan ang mga barko sa paligid nila at nagpatuloy na may mahinang ngiti. Marami pa tayong tao.
Bakit tayo matatakot sa kanya? Nagliwanag ang mga mata ni Kung Fang, hindi niya mapigil ang mapangiti. Masyadong mayabang ang brat na iyon. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Napakaraming heaven-opening realm masters sa Voidland, kaya kung mananatili siya sa tabi niya, talagang walang magagawa si Kung Fang sa kanya. Gayunpaman, ngayong halos lahat ng heaven-opening realm masters ng Voidland ay sumugod sa illusion array, naiwan lamang ang dalawang 6th grade heaven-opening realm masters upang protektahan siya, isa itong magandang pagkakataon. Inilibot ni Kung Fang ang kanyang mga mata sa lahat ng heaven-opening realm masters na kasama niya at agad na nag-deploy. Pagkatapos gumawa ng desisyon, mabilis na pinamunuan ni Kung Fang ang kanyang natitirang mga tao na salakayin muli si Yang Kai nang walang pagkaantala, ayaw bigyan ng oras ang heaven-opening realm masters ng Voidland na bumalik at makialam. Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang offensive grand array ng Voidland. Ang nakaraang liwanag ng espada ay labis siyang natakot. Kung si Luan Baifeng ay hindi nagpatawag ng 3 defensive array plates sa kritikal na sandali, maaari siyang mamatay sa pag-ataking iyon habang ang barko ng Heavenly Sword Union ay tiyak na nawasak, at ang kanyang mga nasasakupan ay nasugatan o napatay ng husto. Gayunpaman, kapag pinag-isipan niya itong mabuti, ang enerhiyang natupok ng naturang offensive grand array ay hindi maaaring maging maliit. Ang Voidland ay bagong itinatag, at ang Spirit Array ay dapat na nakumpleto kamakailan lamang, kaya ang enerhiya na nakalaan nito ay malamang na napakalimitado. Dahil maraming beses nang pinaandar ng Voidland ang Grand Array, malamang na hindi na ito makakapaglansad muli ng panibagong strike. Kahit na sapat ang enerhiya, maaaring mahirap para kay Yang Kai, isang Emperor Realm Master na kumilos ng mag-isa. Malinaw na nakita ni Kung Fang na noong inilunsad ang offensive Grand Array, sina Yang Kai at Yu He ay nagtulungan para i-activate ito. Sa madaling salita, hanggat maaari nilang panatilihing abala si Yu He at makagambala sa kanyang pakikipagtulungan kay Yang Kai, hindi kailangang mag-alala ni Kung Fang. Si Yang Kai lamang ay hindi isang banta. Madali niyang durugan ang brat na iyon sa isang daliri lang. Mula sa Voidland, tumangala si Yang Kai at nakitang galit na galit ang 8 barko sa pangunguna ni Kung Fang. Ang matandang asong iyon ay nasa dulo ng kanyang talino. Mabilis siyang nagpadala ng Divine Sense Transmission kina Yu He at Mo Mei. Kaagad pagkatapos, mabilis na umiling si Yu He na parang pellet drum at tumutol. Young Master, hindi, masyadong mapanganib. Martial Pick, Kabanata 4327. Ang tunay na trump card. Tumanggo rin si Mo Mei, at pinayuhan. Sect Master, lahat kami ay nakasalalay sa iyo ng Voidland. Kung may mangyari, kung namatay si Yang Kai, ang Voidland ay ganap na babagsak. Ngayon na ang mga taong lumabas sa Abundance City sa wakas ay nakahanap ng isang lugar na matatawag na tahanan, paano sila maaaring makipagsapalaran? Mapaglarong tumawa si Yang Kai. Paano ito mapanganib? Huwag kalimutan ang tungkol sa totoong trump card ng ating Voidland. Kung ang buhay ko ay nasa panganib, hindi ako naniniwala na mananatili siyang isang bystander. Ang totoong trump card ng Voidland ay hindi ang 300 bagong Heaven Opening Realm Masters nito, o maging ang 9 Heavenly Layers Grand Array, kundi ang Divine Spirit na nakatago sa kaibuturan nito, si Zhu Jiuyin. Hindi sigurado si Yang Kai kung gaano kalakas ang may lalabas ng babaeng ito sa kasalukuyan, ngunit sigurado siya na tiyak na makakapantay niya ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa paghusga sa mga pamantayan ng 3,000 mundo, ang isang mature na Divine Spirit ay nagtataglay ng lakas kahit man lang sa high grade Heaven Opening Realm, tulad ng Golden Crow at Miemeng. Sadyang si Zhu Jiuyin ay isang divine spirit na ipinanganak at lumaki sa Great Cosmological Realm. Bagamat inilabas siya ni Yang Kai sa lugar na iyon, dahil sa mga pagkakaiba sa world principles sa pagitan ng dalawang mundo, kailangan niya ng mahabang panahon upang umangkop bago niya mailabas ang kanyang buong lakas. Mahirap sabihin kung gaano siya nasanay ngayon. Bilang protector ni Yang Kai, nanumpa siya sa kanyang sources na protektahan siya. Gayunpaman, ang panunumpa ay may kondisyon. Kapag nasa mortal na panganib ang buhay ni Yang Kai saka lang kikilos si Zhu Jiuyin. Kung si Yang Kai ang nagudyok sa iba o nakatagpo siya ng mga kaguluhan sa kanyang pakikipagsapalaran sa labas, walang pakialam si Zhu Jiuyin sa kanya. Si Yang Kai ay isang taong mahilig gumala ng malaya, isang katotohanang alam na alam ni Zhu Jiuyin, kaya tiniyak niyang malinaw na itinakda ang mga ganoong termino sa kanya. Kung hindi, kailangan niyang sundan si Yang Kai at bantayan siya sa lahat ng oras. Paano niya pinahihintulutan ang ganoong bagay? Paano naging bodyguard lamang ang isang marangal na Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider?
Talagang ayaw niyang mawala ang kanyang katayuan dahil sa mapot na lalaking ito. Sa totoo lang, hindi na hinintay ni Zhu Jiuyin na mamatay si Yang Kai sa labas at hindi na bumalik. Sa ganoong paraan, maaalis niya kaagad ang mga hadlang sa panunumpa. Gayunpaman, nasa Voidland sila, at ang 100 Sect Alliance ang nagpasimula ng labanang ito. Sa sandaling nahulog si Yang Kai sa panganib, tiyak na may gagawin si Zhu Jiuyin, kung hindi ay magdurusa siya sa backlash ng kanyang panunumpa. Ang sources ng Divine Spirit ang kanilang ugat, pundasyon, at pamana, isang link sa pagitan nila at ng kanilang linya ng ninuno, kaya walang puwang para sa kawalang ingat. Bagamat hindi pa napansin ni Yang Kai ang presensya ng aura ni Zhu Jiuyin, natitiyak niya na ang babaeng ito ay nagbigay pansin ng mabuti sa labanan. Sa babaeng ito na nag-aalaga sa kanya sa dilim, ano ang kailangang ikatakot ni Yang Kai? Bagamat bagong dating lang si Momei, isa na siyang ganap na miyembro ng Voidland ngayon at nalaman na niya ang tungkol kay Zhu Jiuyin mula kay Yuhi dati. Alam niya na mayroong isang mature na Divine Spirit na nagtatago sa Voidland, at kahit na hindi pa niya ito nakita, agad niyang naunawaan kung ano ang ginagawa ni Yang Kai pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tumanggo si Yuhi. Kung gayon, dapat mag-ingat si Yang Master. Sumagot si Yang Kai. Dapat din ninyong protektahan ng mabuti ang inyong mga sarili. Sa kanilang pag-uusap, ang 8 barko ay sumugod sa ilalim ng pamumuno ng Heavenly Sword Union. Sa sandaling lumingon si Kung Fang kay Luan Baifang, iniunat niya ang kanyang kamay at sumenyas kay Momei na may ngiti. Napakagandang batang babae. Gusto ng elder sister na ito ang mga babaeng katulad mo. Gusto mo bang makipag-chat sa akin? Sa bahagyang pagindayog ng kanyang kamay, isang malakas na world force ang bumaba mula sa itaas ni Momei. Naging seryoso ang mukha ni Momei. Hindi siya nang ahas na manatili malapit kay Yang Kai upang maiwasang masangkot siya sa labanang ito, kaya sa isang kisap mata, sinugod niya si Luan Baifang. Ang dalawang babae ay gumawa lamang ng mga magaan na paggalaw, ngunit ang kanilang world forces ay nagbanggaan sa isa't isa ng walang katapusan habang sila ay lumayo sa kanilang larangan ng digmaan. Gayunpaman, si Momei ay naka-advance pa lamang sa 6th grade, kaya hindi pa matatag ang kanyang pundasyon. Matapos makipagpalitan ng ilang galaw kay Luan Baifang, unti-unti siyang nahulog sa kawalan. Si Luan Baifang ay nanatiling walang pakialam, halatang tiwala sa paghawak sa kanya. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay kitang-kita, ngunit kahit na si Luan Baifang ay mas malakas kaysa kay Momei at hindi ito mahirap para sa kanya na sugpuin siya, napakahirap pa rin na hulihin siya ng buhay o patayin, maliban kung si Momei ay gumawa ng isang kritikal pagkakamali. Tuwang-tuwa si Kung Fang nang makitang ang isa sa dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa paligid ni Yang Kai ay madaling naakit ni Luan Baifang. Sumigaw siya ng tame time. Kumilos ayon sa plano. Lahat ng nakapalibot na Heaven Opening Realm Masters ay tumango. Sa barko ng Golden Rainbow Province, sumigaw si Chijin. Yuhi, alang-alang sa maraming taon nating pagkakaibigan, umalis ka na. Ang chi na ito ay magsasalita para sa iyo sa Union Master kung upang hayaan kang mabuhay. Kung hindi, huwag sisihin ang chi na ito sa hindi pagpapakita ng nararapat na pagsasaalang-alang. Pinayuhan din ni Ling Chunqiu. Madam Yuhi, dapat marunong makibagay sa kanilang mga kalagayan. Hindi nakapagtataka na matagal nang kilala ng dalawa si Yuhi. Nang magplano sila laban sa Lady Boss sa pamamagitan ng paggamit ng tagumpay ni Old Bai sa Heaven Opening Realm, si Yuhi ang kanilang partner. Ngunit sa oras na iyon, silang tatlo ay 5th grade Heaven Opening Realm Master pa rin. Pagkatapos makakuha ng World Fruit, si Yuhi ay tumaas sa 6th grade Heaven Opening Realm at ngayon ay may mas maliwanag na kinabukasan, habang sina Chijin at Ling Chunqiu ay nananatili pa rin sa 5th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos makapasok ang isang cultivator sa Heaven Opening Realm, ang bawat improvement sa grado ay nangangailangan ng mahabang akumulasyon, at kung mas mataas ang grado, mas matagal ang oras na aabutin. Hindi lahat ay makakakuha ng isang kayamanan na lumalaban sa langit tulad ng World Fruit. Malamig na ngumuso si Yuhi. Maaaring isa lang akong simpleng babae, pero kung sino man ang gustong saktan ang iyong master ko ay dapat dumaan muna sa akin. Hangang katigasan ng ulo. Naawa si Ling Chunqiu sa kanya. Masiglang umungal si Kung Fang. Itigil ang pag-aaksaya ng oras at pag-atake. Sa utos na iyon, mahigit 10 tao ang lumipad palabas mula sa 8 barko at sabay-sabay na sumugod kay Yuhi. Lahat sila ay Heaven Opening Realm Masters. Kabilang sa mga ito ang 3 5th grade, habang ang iba ay 3rd grade and 4th grade.
Mayroon silang malaking bentahe sa numero, kaya hindi nang ahas si Yuhi na baliwalain sila kahit na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Bilang karagdagan, tinitingnan ni Kung Fang si Yang Kai mula sa gilid, kaya kailangan pa rin niyang bantayan ang kaligtasan nito. Sa makatuwid, si Yuhi ay agad na nahulog sa isang dahado. Nakatayo si Kung Fang sa deck ng kanyang barko, malamig na pinagmamasdan ang larangan ng digmaan habang nakatitig kay Yang Kai ng masama. Mukhang naguguluhan si Yang Kai. Bagamat hindi siya nasa panganib sa ilalim ng proteksyon ni Yuhi, wala rin siyang magawa. Ang pagkakaroon ng weaker cultivation sa kasong ito ay talagang naglalagay sa kanya sa dahado. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan, biglang kumuyam si Yang Kai at sumigaw. Yuhi, aalis muna ako. Ingatan mo ang sarili mo. Yuhi ay tumango habang ginagawa niya ang isang hampas ng palad. Young Master, mag-ingat ka rin. Tumango si Yang Kai. Sinamantala ang pambungad na ginawa ni Yuhi, lumundag ang Space Principles at nawala siya ng may kurap. Nagningning ang mga mata ni Kung Fang habang napahagulgol. Hinihintay ko ang sandaling ito. Kung matigas ang ulo ni Yang Kai kay Yuhi, makakahanap lang siya ng pagkakataon na maglunsad ng palihim na pag-atake kay Yuhi para masugatan muna ito bago mahuli si Yang Kai. Dahil si Yang Kai ay tumatakas ng mag-isa ngayon, iyon mismo ang gusto ni Kung Fang. Hindi mahirap para kay Kung Fang na maunawaan kung bakit ginawa ni Yang Kai ang pagpiling ito. Halatang naramdaman ng brat na hinihila niya si Yuhi pababa, kaya nagpasya siyang umatras. Sa kanyang mga natamo sa Dao of Space, madali para sa kanya na tumakas. Gayunpaman, mahigpit na nilock ni Kung Fang ang kanyang Divine Sense kay Yang Kai, kaya agad niyang napansin ang kanyang pagtakas. Sa sobrang lakas ng kanyang Divine Sense, ibinaling ni Kung Fang ang kanyang ulo sa isang tiyak na direksyon, tumalon pababa mula sa kanyang barko, at hinawakan ang void. Sa direksyong iyon, isang figure ang lumitaw ng mahina, at si Yang Kai ay biglang nahayag na parang multo. Gayunpaman, bago siya natauhan, ang kanyang katawan ay nababalot ng isang dakilang kapangyarihan, na parang isang malaking bundok ang idiniin sa kanya. Mapanganib ang paglangit-ngit ng kanyang mga buto at maging ang kanyang katawan ay nabaluktot ng malakas sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay isang bagay na hindi niya kayang labanan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Yang Kai. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mamulong ng may panunuya. Zhu Jiuyin. Kung hindi ka pa rin samipot, mamamatay itong si Junior. Sa sandaling iyon, isang malamig na ungol ang umabot sa kanyang mga tainga, isa na hindi man lang masaya. Halatang boses iyon ni Zhu Jiuyin, ngunit bago pa magkaroon ng oras si Yang Kai para magdiwang, narinig niya ang boses ni Zhu Jiuyin. Brat, medyo may problema sa pagkakataong ito. Mas mabuting mag-ingat ka sa sarili mo. Ha? Natigilan si Yang Kai, hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kasabay nito, ang mukha ni Kung Fang ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw. Sino? Nang malapit na niyang hulihin si Yang Kai, isang nakakagulat na aura ang biglang lumitaw mula sa isang lugar sa Voidland, isang napakalakas na natakot sa kanya hanggang sa kanyang mga buto. Dati, nang si Yang Kai ang nag-trigger ng offensive array ng 9 heavenly layers, si Kung Fang ay natakot sa makapangyarihang sword chi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang aura na lumitaw ay malinaw na mas malakas kaysa sa sword chi na iyon. May hawak pa ring trump card ang Voidland. Isang nakakatakot na master na higit sa anumang naiisip niya. Sa ilang sandali, nakaramdam ng hindi kapani-pani walang panghihinayang si Kung Fang. Kung alam niya na may isang master na nagpo-protekta sa Voidland, hindi siya kailanman magiging sapat na matapang para saktan sila. Ano man ang kaso, huli na para magsisi ngayon. Lihim na nagmura si Kung Fang. Ang munting bastard na ito, bakit niya itinago ang ganoong master hanggang ngayon? Bakit hindi niya inilantad ang mga ito kanina? Masaya bang tuyain at kutsain ako sa buong oras na ito? Habang iniisip niya iyon, tila pinaglalaroan na siya ni Yang Kai mula nang dumating siya sa lugar na ito. Siyempre, walang ideya si Kung Fang na kung ang buhay ni Yang Kai ay hindi nanganganib, hindi kikilos si Zhu Jiuyin kahit natawagan siya nito. Habang umiikot pa rin ang kanyang isip sa ganoong mga pag-iisip, tumangala si Kung Fang at nakita ang isang maselang daliri na nakaturo sa kanya mula sa isang lugar sa Voidland. Bagamat mula sa labas ay mukhang banayad at maganda ang daliri, sa mga mata ni Kung Fang ay parang isang buong mundo ang bumagsak sa kanya. Ang nasabing strike ay maibibigay lamang ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Nagtakip ng ngipin si Kung Fang, at sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan, na ginawa ang lahat upang protektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito ay mabilis siyang umatras.
Kahit na alam niyang hindi siya kalaban sa kalaban na ito, bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, paano siya nakatayo lang doon at naghihintay na mamatay. Habang lumilipad siya pabalik, ipinadala ni Kung Fang ang anumang lakas na kaya niya sa kanyang kamao at sumuntok pasulong. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan bago ang daliring ito. Si Kung Fang ay nag-spray ng isang subo ng dugo at napatumba ng hindi mapigilan ng mabali ang ilang mga buto. Ang maliit na universo sa kanyang katawan ay ipinadala sa kaguluhan, na ginulo ang kanyang world force. Si Kung Fang ay talagang natulala. Ang ganitong uri ng lakas ay higit pa sa kayang gawin ng isang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master sa isang casual na suntok. Ang taong umatake sa kanya ay maaaring isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, o hindi malayong maabot ang taas na iyon. Higit pa rito, malabong naramdaman ni Kung Fang na may kakaiba sa aura ng kalaban. Gayunpaman, walang kabuluhan ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Matindi siyang tinamaan ng kalaban na ito na wala siyang pagkakataong kalabanan. Ililibing ba ako sa lugar na ito ngayon? Napabuntong hininga si Kung Fang sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na pagkatapos tumaas upang maging isang hegemon sa 3,000 mundo, maghari sa pinakamataas na puwersa ng ikalawang klase sa loob ng napakaraming taon, talagang mamamatay siya sa ganoong lugar. Martial Pick, Kabanata 4328. Dalawang high-grade Heaven Opening Realm. Hindi mahina si Kung Fang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, dahil ang master na nakatago sa Voidland ay maaaring masugatan siya ng husto sa isang suntok lamang, kahit na bahagi ng dahilan ay dahil nahuli si Kung Fang, sapat pa rin ito upang ipakita ang lakas ng kanyang umaatake. Ang payat at patas na daliri na tumama kay Kung Fang mula sa buong kalangitan ay tumusok sa kanyang mga depensa na parang papel. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig ngunit hindi humihina ang lakas ng pag-atake. Ang katawan ni Kung Fang ay patuloy na lumilipad pabalik, ngunit ang daliring iyon ay patuloy na humahabol sa kanya, na parang determinado itong patayin siya sa lahat ng paraan. Nang makita ang sitwasyong ito, bumagsak ang kanyang buong katawan at lumiit ang kanyang mga mag-aaral sa laki ng mga karayom. Patuloy niyang inilabas ang kanyang mga kamao, sinusubukang i-neutralize ang kapangyarihan ng papalapit na daliri. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Nang makitang patuloy ang pagdiin ng daliri sa kanya, si Kung Fang ay labis na nanlumo at nagalit. Kung alam lang niya na may ganoong master sa Voidland at napaghandaan niya ito, baka hindi siya napunta sa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Kahit na hindi siya katugma sa gayong guro, hindi siya malalagay sa panganib na mawalan ng buhay. Ang kalaban ay hindi nagpahayag ng kanyang aura noon, ngunit sa sandaling siya ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake ng walang anumang pag-aalinlangan. Si Kung Fang ay mas mahina kaysa sa kanya, kaya agad siyang napunta sa isang nakakahiyang sitwasyon. Binalot siya ng aura ng kamatayan, at bagamat ayaw ni Kung Fang, ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at tanggapin ang kanyang kapalaran. Noon lang, biglang nagbago. Isang malamig na ungol ang biglang dumating mula sa langit, na sinundan ng nakakagulat na liwanag ng espada na samilaw sa illusion array na bumabalot sa paligid ng Voidland, na nabasag ito sa isang suntok. Ang sword light ay direktang sumalubong sa payat na daliri, at pinigilan ito bago sumuko si Kung Fang. Sa isang malakas na putok, ang liwanag ng espada ay nalipol habang ang payat na daliri ay gumuho. Ang mundo ay nanginig sa epekto. Kaagad pagkatapos ng liwanag ng espada, dalawang figure ang bumagsak mula sa langit. Ang isa sa kanila ay nagpakawala ng kakaibang katok at mabilis na sumugod sa isang tiyak na direksyon sa pagpasok sa Voidland. Iniunat niya ang kanyang kamay na parang kuko ng agila, at humawak patungo sa direksyon, kasama ang paghihip ng hangin at pagkawasak ng ulap na world force ay natipon sa kanyang palad. Ito ay nasa direksyon ng palasyo ni Zhu Jiuyin. Gayunpaman, ang lalaki ay umatras ng mabilis sa kanyang pagsulong ng isa pang tunog ng pagyanig ng lupa ang sumabog at isang patas na palad ang lumapit sa kanya mula sa direksyon na kanyang tinatahak. Isang halo ng liwanag ang sumabog nang bumalik ang lalaki sa gilid ng kanyang kasama. Ang pangalawang tao ay may hawak na mahabang espada. Halata naman na siya ang nakabasag ng illusion array gamit ang sword wave kanina. Si Kung Fang ay malugod na nagulat na malapit nang makatakas sa kamatayan. Kahit na wala siyang ideya kung sino ang nagligtas sa kanya mula sa kapangyarihan ng daliri ngayon, ang taong ito ay tiyak na isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Pagtingala niya, nakita niya ang dalawang figure na nakatayong magkatabi na may mabigat na aura ng World Force na tumatagos mula sa kani-kanilang katawan. Sila ay dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, pareho silang nababalot ng manipis na ulap, kaya halos silhouette lang ang nakikita niya, hindi ang tunay na mukha.
Ni hindi niya matukoy kung lalaki ba sila o babae. Sa isang pag-iisip, hindi malinaw na nahulaan ni Kung Fang ang kanilang background, ngunit wala siyang ideya kung saan eksakto sila nanggaling. Gayunpaman, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sumaludo. Maraming salamat sa dalawang senior sa pagligtas sa aking buhay. Ang dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi umimik, ngunit nanatiling nakatayo doon ng tahimik, na nakaharap sa isang direksyon na may marangal na hangin tungkol sa kanila. Sa direksyon na iyon, isang payat na figure ang lumapit na paliko-liko. Nakakabighani ang kanyang kagandahan, ang kanyang mahabang palda ay kumikislap sa likuran sa mga galaw ng kanyang matikas na figure. Sino pa kaya ito maliban kay Zhu Jiuyin? Mula sa pag-atake ni Zhu Jiuyin kay Kung Fang, hanggang sa kislap ng nakakagulat na sword wave, sa makitid na pagtakas ni Kung Fang mula sa kamatayan, at sa hitsura ng dalawang makamulto na high-grade Heaven Opening Realm Masters, ang lahat ay nangyari sa wala pang 3 paghinga. Napakabilis nito kaya hindi man lang nakapag-react si Yang Kai dito. Naisip niya na sa tulong ni Zhu Jiuyin, tiyak na mamamatay si Kung Fang ngayon. Hanggat namatay si Kung Fang, ang tinatawag na 100 Sect Alliance ay madaling makakalat at mawawasak. Sa oras na iyon, maaari na niya silang makulong sa loob ng illusion array sa labas ng Voidland, at mapuksa silang lahat. Ngunit paano niya naasahan ang gayong pagliko ng mga pangyayari sa kritikal na sandaling ito? Natigilan si Yang Kai saglit bago sumilay ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ngumisi siya habang sumisigaw. Mabuti, napakahusay. Bagamat hindi niya alam ang background ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito, sigurado siya na talagang galing sila sa ilang cave heaven o paradise na ayaw niyang magtagumpay. Naniniwala siya na ang mga dakilang puwersa sa likod ng dalawang ito ay ang parehong mga dakilang puwersa na nagudyok kay Kung Fang na tipunin ng 100 dakilang puwersa upang salakayin ang Voidland. Ngayon, tila ang dalawang ito ay sumusunod sa likod ni Kung Fang sa lahat ng oras na ito. Hindi sila nagpakita kanina dahil hindi naman kailangan. Bukod dito, sa napakalaking lineup tulad ng 100 Sect Alliance, bilang high-grade Heaven Opening Realm Masters of the Cave Heavens and Paradises, ang paglitaw sa kanila ay maituturing lamang na walang kahihiyang pananakot sa mahihina. Kaya naman sumunod na lang sila at nagmamasid sa sitwasyon. Gayunpaman, ang pamana ng Voidland ay talagang nakakagulat. Ang malaking bilang ng mga tao na ibinalik ni Yang Kai mula sa Blood Monster Cave Heaven ang pinakamalaking sorpresa. Dahil sa biglaang pagdami ng higit sa 300 Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, ang lakas nito ay sumailalim sa mga pagbabago sa Earth. Walang sino man ang inaasahang makakalap ng Voidland ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters sa napakaikling panahon, kabilang ang malaking bilang sa 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, ang dalawang tagamasid ay nanatili sa gilid kahit na ang 100 Sect Alliance ay nahulog sa isang dehado sa labanan at dumanas ng matinding pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ang buhay at kamatayan ng mga taong ito ay walang kinalaman sa kanila. Ngunit tumigil sila sa pagtatago ng ang pag-atake ni Zhu Jiuyin ay naglagay sa buhay ni Kung Fang sa panganib. Bagamat si Kung Fang ang nagtipon ng 100 dakilang puwersa at sinamantala ang pagkakataong maghanap ng gulo sa Voidland, makikita ng sino mang may kaunting kaalaman at insight na ang Cave Heavens at Paradises ang nasa likod ng pagkilos na ito. Kung nabigo pa rin sila sa naturang pampublikong plano, mawawalan sila ng malaking mukha. Dahil dito, hindi maaaring mamatay si Kung Fang. Gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang iligtas siya. Sa sandaling ito, itinago nila ang kanilang mga tunay na mukha gamit ang secret techniques, dahil ayaw nilang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Bagamat halata na sila ay mula sa Cave Heavens and Paradises, wala pa rin silang maiiwan na ebidensya. Sa makatuwid, ang gayong pagtatakip ay sa paanuman ay sinadya upang protektahan ang prestihiyo ng mga dakilang puwersa sa likod nila. Ngayon lang sa wakas na unawaan ni Yang Kai ang pahayag ni Zhu Jiuyin na magiging mahirap ang sitwasyon. Si Zhu Jiuyin ay isang makapangyarihang divine spirit, kaya walang paraan na hindi niya napapansin ang dalawang ito. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at pinandilatan sila, kumukulo ang kanyang dugo sa galit, ang kanyang puso ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Siya ay cultivator ng mag-isa at hindi nag-abala sa sinuman, ngunit ang mga taong ito ay nagpumilit sa kanya ng paulit-ulit. Bumalik sa Blood Monster Cave Heaven, marami mula sa mga nakababatang henerasyon ang nagpahirap sa kanya. Mabuti pa iyon, dahil lahat sila ay nasa iisang realm at henerasyon. Kung siya ay pinatay, maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagiging incompetent.
Matapos maging malinaw na hindi siya mapigilan ng mga nakababatang henerasyon, lumabas ang mga old monster upang makialam. Tila determinado silang alisin siya sa mundong ito. Ang sino mang humarap sa gayong pang-aapi ay tiyak na magalit. Sa kabutihang palad, kasama niya rito si Zhu Jiuyin. Kung hindi, paano siya makakalaban sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito? Dapat na lang ba siyang walang gawin at tanggapin ang kamatayan? Sinuri ni Yang Kai ang mga katawan ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Bagamat hindi niya makita ng malinaw ang mga mukha ng mga ito, inintindi niya ng detalyado ang kanilang mga aura. Hindi niya matiyak kung saan nanggaling ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit hanggat nabubuhay pa siya, maya-maya ay magkikita silang muli. Divine Spirit. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master na may espada ay biglang nagsalita. Ang kanyang distorted na boses ay parang isang matandang lalaki, ngunit halata na ang kanyang orihinal na boses ay na-disguise ng isang secret technique. Pwede ko bang malaman kung sinong Divine Spirit, Madam? Nakikita lang niya ang aura ng Divine Spirit mula kay Zhu Jiuyin, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang tunay na anyo nito, maliban kung si Zhu Jiuyin ang mismong nagpahayag nito. Anong gagawin mo kung sasabihin ko sa'yo? Mahinang tanong ni Zhu Jiuyin. Sumagot ang may hawak ng espada. Wala kaming intensyon na gambalain si Madam. Kaya, kami ay nagpapasalamat kung maaari kang tumabi. Tumawa ng mahina si Zhu Jiuyin at sumagot. Ako dapat ang magsasabi nito. Kung tutusin, ayaw din naman ng Reyna na istorbohin ka kaya mas mabuti pang bumalik ka sa pinanggalingan mo. Dahan-daang umiling ang may hawak ng espada. May tungkulin kaming gampanan dito, kaya hindi tayo makaalis. Patawarin mo kami, Madam. Tumaas ang kilay ni Zhu Jiuyin. Anong tungkulin iyon? Madam, bakit mo natanong kung alam mo na? Nilingan ni Zhu Jiuyin ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Yang Kai bago tumikim habang tinakpan ang kanyang bibig. Kayong dalawa ay high-grade Heaven Opening Realm Masters. Bakit kailangan mong mag-aksaya ng oras sa paggawa ng lahat ng uri ng gulo sa isang uhog na brat? Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai. Mga duwag. Matapang ka para lumitaw dito, ngunit walang lakas ng loob na ipakita ang iyong tunay na mga mukha. Dahil ba sa sobrang pangit mo? Ang sword wielder ay nanatiling tahimik, na parang hindi niya narinig si Yang Kai, ngunit ang kanyang kasama ay agad na lumingon sa kanya at nagpakawala ng malakas na pagsabog ng World Force patungo sa kanya. Hindi ito makasagot ni Yang Kai at nagdilim ang kanyang isip. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, isang mahinang amoy ang nananatili sa dulo ng kanyang ilong nang makita niya si Zhu Jiuyin na nakatayo sa kanyang harapan. Si Yang Kai ay sumangot, at nalaman na ang babae ay tunay na mabango. Pinandilatan ni Zhu Jiuyin ang lalaking may madilim na mukha. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan siya sa harap ng reyna na ito? Sinilip ni Yang Kai ang kanyang ulo mula sa balikat ni Zhu Jiuyin, at sinaway. Mga matandang duwag na alam lang kung paano mangapi ang mga kabataan at mahihina. Ipakita ang iyong mga mukha kung maglakas-loob ka. Kapag sumulong ako sa Heaven Opening Realm, ipinapangako ko na papatayin kita. Hoy, hindi pa ako tapos. Marahas na itinulak ni Zhu Jiuyin ang ulo ni Yang Kai pabalik gamit ang kanyang kamay. Tumalsik ang laway nito sa buong leeg niya nang sumigaw siya kanina na parang nakakadiri. Sa kabilang banda, biglang lumitaw ang distortion sa lalaki, at kumalat ang secret technique na tumatakip sa kanyang anyo at figure. Talagang ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha at ngumisi. Hihintayin kita kung ganoon. Sumilip si Yang Kai at umiyak. Myriad Demons Heaven. Ang lalaking ito ay may demon chi na umalingaw-ngaw mula sa kanyang katawan, na isang halatang katangian. Kung hindi makilala ni Yang Kai ang kanyang pinanggalingan pagkatapos itong makita, siya ay magiging bulag. Nalaman ni Yang Kai na mayroon talaga siyang nakatakdang tunggalian sa Myriad Demons Heaven. Noon, ang Great Demon God na si Mo Sheng ang nagsimula ng sakuna sa Star Boundary. Ang lalaking iyon ay tiyak na nagmula sa Myriad Demons Heaven. Susunod, nagkaroon siya ng hindi kasiya siyang karanasan kasama si Pei Wenzuan sa Blood Monster Cave Heaven. Ngayon, isa sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na dumating sa Voidland ay talagang mula sa Myriad Demons Heaven. Nakakainis talaga. Ang taong ito ay mula sa Myriad Demons Heaven, ngunit hindi alam ni Yang Kai ang pinagmulan ng isa pa. Bagamat may hula siya, hindi niya ito matiyak. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at tahimik na kabisado ang hitsura ng high-grade Heaven Opening Realm Master. Lihim siyang nanumpa na dudurugin niya ang bastos na ito maya-maya.